sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Maraming salamat at welcome back po. Nandito po tayo, Pampabuhay Dugo, Kapitan. Ang usapang politika, yan, mahilig tayo dyan. Pero bago tayo mag-umpisa, formally nag-declare na ang Commission on Elections na, yun nga, naghahanda sila. At prior from this year, ang nakalaan na budget sa kanila before, 13.5 billion pesos para mag-conduct ng barangay at SK elections. Ngayon, lumabas sa reports at malungkot nga si COMELEC Chairman George Garcia na ang kanilang budget for the barangay, BSKE, this coming December would be only 11 billion. Sino ba kapang maapektuhan dito? Bakit kaya bumaba? Sa pagkakaalam ko, sa pagkakarinig ko po sa news na nilabas po at press release ni George Garcia, ng ating chairman ng COMELEC, ay ang mga teachers saka additional manpower parang mababawasan daw. Kasi iba po yung automated. Ang automated parang kumonti po yung presinto eh. Okay, clustered precincts po eh. Pero pag eleksyon ng barangay, medyo dahil sa hindi pwedeng pagsamahin yung mga at dahil manual, so iba-ibang presinto talaga. Ang kung ilan talaga yung presinto, yun po yung dami ng mga teachers na dapat kailangan o manpower sa bawat lugar o bawat room, gano'n, bawat precinct. So, yung mga teachers po yata yung tinamaan doon sa allowances nila or sa manpower. Anyway, na-touch nyo na po, Kapitan, na manual pa rin ang BSKE. Wala pang batas eh. Wala pang kinakailangan talaga magpasa ng batas. May enabling law eh, para maging automated din ang BSKE. Although pwedeng mamili lang ng mga barangay, pero nung huling barangay elections cap, di ba, mabilis lang naman eh. Mabilis. Sa akin nga, okay, sufficiente na yung manual sa akin. Kasi pagkatapos ng eleksyon ng alas 3 o alas 5, hindi ko maalala masyado kung 3 or 5. 3 o'clock or 5 o'clock natapos. Pero alam ko na ng 7 eh. 6. Yes, mabilis nga. Hindi kagaya nung una kong takbo. Inaabot ng isang buong araw eh. Oo. Ngayon mabilis na. Gumatapos isang buong araw. Ay, hihintayin mo talaga yung alas 12 ng gabi. Mabilis para malaman mo. Sa bagay, depende ho yan sa mga mga barangay. Baka naman malaki yung barangay. Kasi yung barangay ko maliit lang. Siguro gano'n. Siya nga naman, depende nga naman sa barangay. Anyway, doon po sa isang press conference nga na napanood natin, yung recent, yung sikat na press conference na kasama si Senator Chis Escudero at saka si Vice President Leni Robredo, sinabi po ni former Vice President and now Mayor-elect ng Naga, si Madam Leni Robredo, na disappointed siya na matutuloy. As siya ng local government official, alam nyo, sa totoo lang, maraming na-disappoint dahil katatapos lang ng eleksyon nila eh. Katatapos lang ng gastusan. Alam naman natin sa barangay, manok-manok, di ba? So, maaaring gastusan na naman nila yan, di ba? Ang sa akin nga, sana wala na lang sanang gastusan kung maaari para hindi na kayo mamroblema. Qualifications na lang. Palagay ko mangyayari na ngayon yun kasi unti-unti na nagbabago ang mga botante, especially from the national elections. Yung results po ng senatorial. Tama po, Kags Butch, I second the motion, I second your opinion. Nagbabago na talaga. Sana patuloy tayong magbago, lalong maging matalino ang mga tao ngayon. At lalo na pagdating sa pagpili ng kanyang mga leader, inyong mga leader. Iba hindi na dapat pwede yung mga marunong lang magsayaw. Ito naman ako doon kasi ako nagma-Michael Jackson dati. Wow, Michael! Alam nyo yun usapang politika to Alam mo, una akong tumakbo, Sangguniang Bayan, sa city. Diba? So, ang mayor ko yun is Joey Marquez. So, nagbabalik siyang mayor, konsihal niya ako. Ang estilo ko yun, although siyempre, meron tayong program of government, ganun. Pero alam mo, uso noon yung Michael Jackson ako. Sa sobrang tuwa sa akin ng mga tao, Kap, nakilala ako si Michael Jackson. Wow. Kahit saan ako magpunta si Michael Jackson. Nanalo ka?
Yun ang kinatalo ko. Hindi nila maalala kung sino to, kundi si Michael Jackson. Okay, hindi ako pwede magsayaw. Oo, doon ako natalo. Dapat pala, nilagay ko sa nickname ko, Michael Jackson. Looking back, ha? Oo. Kasi naaalala ako, ayun si Michael Jackson, naglalakad doon, nagpuntahan sa akin yung mga tao. Dapat, mali dapat wisely. Ako, gusto kong palitan yung nickname ko. Wisely. Wisely. Vote wisely. Di ba? Oo. Alam nyo, yan yung mga tips namin na paglaan-laan, paglaon-laon. Magbibigay kami. Kasi iba ang takbo ng kagawad, Iba yung kapitan. iba ang kapitan. Kasi para sa akin, Kap, ang takbuhan ng kagawad, karera yan eh. Ano yan, padamihan kayo ng boto. Yung kapitan, banggaan eh. Head on. Banggaan, head-on yan. Talagang totoo. one-on-one yan. Oo. Talagang agawan ng boto. Yeah. Ganyan yan. So, how will you go ahead? Ano ba yung mga magandang strategy? Especially ngayon, Kap, may nagtatanong sa akin, magbubuo na ba ako ng lineup? Pero alam mo ang advice ko sa kanya, wag muna, wala pa eh. Tama. Tama. Second, pag nagbuo ka ng lineup ngayon, singaw na singaw sa buong barangay. Tatakbo ka. At pag takbo mong yun, ikaw kagawad, yari ka na pagdating ng session. Tama si Kags Butch. Hintayin niyo muna yung yung with finality kung tuloy po ba ang eleksyon o hindi. Malay niyo, 'di ba, iba maging resulta. So, hintayin niyo muna yung with finality. Ngayon pag naglabas na ho kayo ng barahan niyo, nababasa ho kayo. Yes. Payong kapatid ho yan, ha. So, ngayon, hintayin niyo muna. Wag muna kayong mabahala dun sa mga naglulutang ang mga pangalan diyan. That's an advice, unsolicited advice. Although sabi nga, huwag ka raw magbibigay ng unsolicited advice. Pero dahil sa mahal ko po kayo, mga kapwa ko manonood ng SBT, hintayin nyo muna ho. Kapag talagang luto na at napapanahon na, saka po kayo maglabas ng inyong mga saloobin, Yan. inyong mga kagustuhan. Kasi baka pinangungunahan nyo tapos mapanis pala o kaya hinog sa pilit. Sayang. At saka para sa akin, yun din para kung ikaw ay nagpaplanong magkapitan, tsaka para sa akin, kung nagpaplano kang magkapitan, hindi mo naman kinakailangan pakilala ng maaga. Depende kung sino ka sa barangay mo eh. Kasi pag tatakbo ka ng kapitan, kahit na late ka nag-start, lahat makikilala ka. Kahit 3 kayo naglalaban o 4 kayo naglalaban. Yeah. Kasi tatanungin na mismo ng tao, sino bang tumatakbo? Yeah. Kaya iba yung takbo ng kagawad. Kung gusto mong medyo ngayon, kung gusto mong medyo mag-ikot-ikot, mag-smile ka na dyan, nangangamay ka na, o kung ano man, paano mo gagawa ng paraan para makilala ka, umikot ka, pwede, basta kagawad. Pero Wala nang problema. i-qualify ko lang yung kausap ko kanina, yung mga nakaposisyon, yung mga gustong kumandidato, Mga aspirants po. mga aspirants at gustong mapwesto, kung noon ay tumutulong kayo, dapat pinagpapatuloy niyo yung pagtulong regardless kung mayroon kayong posisyon o wala. Okay? Yung mga gustong kumandidatong kapitan, doon mo makikita yung sinseridad na kahit wala hong salitang kapitan sa kanilang pangalan bago mo tawagin yung tunay nilang pangalan ay nandun yung salitang kapitan. Dapat consistent na tumutulong sa tao, nagbibigay ng serbisyo, hindi lang nagpapapogi, hindi lang nagpapaproject, hindi lang pumi-PR o bida-bida. Basta talagang yung talagang nasa puso nyo talaga ang pagtulong. Yun naman ang sa akin. So there's always two sides of the coin. Okay? Ako, yung kaninang sinasabi ko naman ay doon sa mga presently ngayon na kikilos na ba ako, yung ganyan, o mambubunggo na ba ako ng mga tao. Huwag muna kayo mambunggo ng mga tao. Magserbisyo muna kayo. Pagpatuloy nyo lang yung pagbibigay ng serbisyo. And that's it. And that's the bottom line. Alam mo, Kap, last year ko pa sinasabi yan na kung magpapakilala ka, last year, tuloy man o hindi, dumiretso. Yeah, sinabi mo nga yan. Last year pa, na yung una pa lang natin pinag-uusapan, matutuloy ba? 2 years ago na yan Ito, 2 taon na tayo nagkikwentuhan. Natuloy. Sabi ko, mas mabuti na yung preparado, kaysa hindi matuloy, di bagsak mo lang yung bola, kaysa naman wala kang hawak, nandiyan na. So, tama si Kap na kung tumutulong ka noon, diretso lang. Diretso lang pagtulong mo. Pero pag nag-declare na, halimbawa na diretso ang tuloy na, tigil mo na muna.
Kasi mapupolitika ka na pag natulong ka na. Tigil mo na muna yan. Kasi hindi naman nila makakalimutan yung pagtulong mo regardless kung ikaw ay incumbent o aspirant. Kasi ang pangit lang kasi pagka nag-declare, tapos ngayon ka palang kikilos, halatang namumulitika ka. Saka too late the hero ka na doon pag ngayon ka palang kumilos. Style bulok na yon. Mababasa ng mga tao yun. Sabi ko nga sa inyo, tumatalino na mga botante natin. Basang-basa ho yun pag bigla kang lumutang ngayon. Dati, kahit kagawad bigla kang tahimik ka nung kagawad ka, tapos bigla kang lumutang kasi kakandidato ka palang kapitan. Bigla kang nagtutulo ngayon. Tapos, nung kagawad ka, I'm sorry real talk lang. Sometimes it happens na ganon. Basta tuloy-tuloy lang. Yung pagkakaboto sa atin, dapat tuloy-tuloy ang ating pagbibigay serbisyo, regardless kung may eleksyon o wala. Mahirap maging politiko. Kasi pag talagang nag-decide ka na mamumuliti ka, halimbawa ngayon, gusto kong tumakbo kunyari, hindi ako personal. Yung in general, mag-decide ka ngayon, marami ka nang hahabulin. Marami kang kakaining bigas. Lalo na halimbawa, yun nga, yung pagbilangan ng boto. Pangalawa, kung halimbawa ang kagawad ang itatakbo mo, isa lang ang pwesto na bakante. Sa December 2021, isang kagawad lang ang bababa. Mahirap palaban yung 6. Maraming ang hindi naniniwala sa akin doon. Pero generally speaking, nakaikot na yung 6 na yon, pati yung presiding, pati yung kapitan. Nakatulong na kung ano na mga nagawa. Pagdating ng... ito ang experience ko, Kap. Nung ako'y kagawad. Talagang lumabas na ako, talagang lahat ginawa ko na. Tumulong, blah, 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 file ng resolution, lahat ginawa ko na. Basta maniwala kayo sa hindi. Itong huling eleksyon, hindi po ito, nung 2018 ba? 2018, huling eleksyon. Hindi na ako nangampanya Sa totoo lang, bihira ako lumabas. Nanalo pa rin. Naniniwala talaga ako na pag may ginawa ka, May tinanim. may natanim ka, pagdating ng panahon, kahit na papalapit ka pa lang, nilalapitan ka na ng mga tao, mararamdaman mo, okay yung ginawa mo ganun. So, huwag kayong kabahan. Alam ko naman, hindi kayong kinakabahan Ang kabado lang naman, ang nakakakabala naman dito yung gastos Pero kung magkakaroon ba tayo ng, alam mo kapin sa COMELEC, yung nililist na lang, Peace Covenant ba yun? Yung pinaglilista yung mga signature ng mga kandidato na peace daw, peace. Hindi, dapat Manifesto. gawin ng manifesto. Ang manifesto niyo, wala nang benta, walang gastusan. Straight up campaign lang tayo, pagalingan na lang. Ayun. Siguro, mas maniniwala pa ako kung gano'n ang manifesto ng COMELEC. Minsan nakakatawa Kags Puch. Yung issue ng wala nang bilihan ng boto, yung gano'n. I don't know kung paano, minsan natutuwa na lang ako na talagang yung mga, kasi ang barangay masyadong, personal Binibili mo yung kapitbahay mo. Boto mo ko ay 2,500. Di ba? Personal. Tingin mo sa akin, pang 500 lang. Ano ba naman? May tumatanggap ng 100. Dami kong kilala. Diyos ko po. Anyways, that's beyond me. Hindi naman po sa pwede ko kayo magtanong sa namayan if I'm doing that. Well, kanya-kanyang style kasi alam mo, may iba talaga na namimili pero hindi nananalo. May iba naman dyan na lumaki sa barangay na yon at marami nagawa pero tataka ka, hindi rin nananalo. So, depende. Pero ito na yung panahon na siguro hindi lang dapat yung kandidato alam dapat kung anong gagawin niya. Dapat yung mga botante alam dapat kung paano pumili ng tamang iluluklok. Yung voters education, dapat maedukahan pa natin tayo, may responsibilidad po tayo mga nakaupo. At dito sa barangay tayo, kaya po namin ginagawa to. Kasi may mga nanonood naman na hindi po nakaupo, hindi po official ngayon, pero idol si Kags Butch, idol si Kags Marie at si SK Mai, na kailangan natin i-educate pa at maging catalyst po kayo na ma-educate nyo pa yung mga iba na ito na yung panahon para mas maging matalino ang mga tao sa pagboto, regardless kung barangay, local, national.
Ako may bibigyan na lang ako na huling tip bago natin mag-tip-tip tayo bago magmapit tayo. Bago ko muna sabihin yan, nais ko lang sabihin sa inyo, ito katuwang usapan lang. Pero hindi namin sinasabi ha, as of today, Wednesday, 2:30 na ng hapon. Wala pa pong bycam, hindi namin alam kung may mangyayari na as of today, hindi natin alam kung matutuloy o hindi. Pero nag-uusap lang tayo. Wala namang masamang pag-usapan to. Anyway, sa akin, last tip niyan. Napansin ko nung itong huling election, wala na yan yung mga tao, yung leader, mga campaign leader mo. May tao ka, may tao siya, hindi na. Ako talaga, bumabalik ako doon sa original na campaign strategy ko, tao-tao. Yeah, that's better. Tao. Barangay lang naman to eh. Hindi mo kailangan ng leader. Totoo naman. Kukunin na ng leader yung pera, yari ka na. O kaya galit yung leaders, yung mga tao sa leader, yari ka. O kaya isasubmit do sa kumandidato 100 pero ang nabigyan lang talaga ay 20. Yes. At hindi totoo yung hindi totoo yung 80. At sasabihin na marami akong tao, 50, pero kalahati doon hindi nakarehistro. Nakikita mo lang yung pangalan. Hindi na. Tao-tao. May mga, nung nakaraang eleksyon, may siyempre councilors, mayor, walang kalaban yung vice mayor, yung mayor, saka congresswoman sa amin. So yung mga konsehal meron. May balita ako sa ibang barangay, may nagsasubmit na mga pangalan ng mga leader. Tapos yung sinabit na pangalan ng leader, yung hindi pa makakaboto kasi bedridden. Pero nandun yung pangalan, bibigyan ng 300. Sino kumita dun? Kaya sa akin, hindi na nawawala na yung style na, lumang style na yung mga may tao ka ba? Hindi na, alam mo, pag barangay, lalo pag maliit, tumao-tao ka na. Kahit kapitan o kagawan, personal kang pumunta doon, hingi mo yung boto nila. Tama. Palagay ko, that's the best. Especially kung hindi ka namimili, yung ang ino-offer mo yung serbisyo, kailangan talaga sabihin mo sa kanila, magtao-tao ka na. Any last Tama po. words, Kapitan, may babating ka ba? Siya nga pala, hindi na muna kami magbabati ngayon dahil sa sobrang bilis ng news. Hindi na namin i-edit to. Wala na ho kayo makikita mga pangalan namin din i-upload na po to. Kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa Kongreso ngayon Kung pumasa na sa third reading at nagbabay ka mo sila, o baka may ibang news na. Anyway, you have the floor. Pinagpipitagang Kapitan kung meron ho kayong babatiin. Ang binabati ko po una ay ang mga kabarangay ko sa Barangay Namayan at maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Meron po akong magandang mensahe na ibibigay po sa inyo sa subscribe and share and like, yun lang sa akin. At binabati ko rin si Ronel Lacson ng Tondo Moriones, barangay secretary po siya. Binisita niya po ang aming barangay, nagpunta po siya doon at sinilip niya po, lalo na sa gabi, kung ano yung itsura po ng aming barangay, kung may mga nakaparada po ba kahit gabi, at napatunayan niya po na, bawal pala talagang may nakaparada sa kalye at sa mga eskinita dito sa Barangay Namayan. Kaya, Secretary Lacson, wow, Secretary Lacson, no? Pinuntahan namin actually ni Kags Butch yung barangay na to. Ito po yung barangay nila na ang kanilang barangay hall ay nasa gilid, no? Nakadikit sa wall. Nakadikit lang sa wall. So, maliit lang po yung botante nila, mga 800 lang daw po Kinakap Nagit. Yeah. Barangay 171 ba yun? Yun. Parang ganun. Sorry, nakalimutan ko. Basta nasa Moriones po ito. Yun, at binabati ko po sila. Anyway, we have almost a week to go, Kap. Yes. Bago matapos ang 19th Congress. Ang regular session ng 19th Congress. So, ano man ang mangyari, matuloy o hindi, ma-extend o hindi, ano man ang mangyari, wag ho kayong mag-aaway. Hindi nyo kailangan pag-awayan yan. Yes, totoo naman. Kags Butch, susugan ko lang. Yes po. Wag kayong magalit sa amin Manood kayo ng mga past namin kung ano ba gusto namin, tuloy o hindi. Yung mga ganon. Basta kami neutral lang dito at tagapaghatid lamang po ng balita. Lalo na si Kags Butch. Yun. Wala po siyang gustong maging posisyon. Ako na po nagsasabi at kinwalify niya na kanina. Hindi niya gustong maging kahit ano, kung hindi sa puso lang ng kanyang misis.
Nag-aambisyon pa rin ako. Pero tinundukan mo naman kagad. Sorry Hindi na naman. talaga ako makatakbo niyan. Hindi lang siguro itong 2025. At any rate. Tsaka sa puso ng misis. Biglang natigilan si Gags Oo Butch. nga. Parang tinapos mo yung karir ko eh. Biro lang. Maraming salamat po sa inyo. At Kags Marie, mukhang hindi na nakadating sapagkat sobrang traffic daw. Anyway, pa-exciting. Hintayin po natin yung next week kung ano na po nangyari at doon po marami po tayong pag-uusapan. Lahat po yan dito sa Barangay tayo. Tayo. Sa barangay